Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iminigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang mabuting punong kahoy na mamumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi makakapitas ng igos sa puno ng aroma, at hindi rin makakapitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang tao na humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdaka ay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi tayo pwedeng magpanggap na banal sapagkat kinalaunan ay lalabas din ang katotohanan. Kaya hindi tayo pwedeng magkunwari na banal dahil kinalaunan ay matutuklasan din kung banal nga tayo o hindi. Yung kabanalan parang amoy. Ang masamang amoy aalingasaw kinalaunan. Pwedeng itago pansamantala, pero aalingasaw din. Samantala, ang mabangong amoy ay kinalaunan hahalimuyak. Ganon ang kabanalan. Kung tunay tayong banal, hahalimuyak ito sa ating magawa at sa ating ugali. Samantala, kung hindi tayo banal, kahit magpanggap tayong banal, ay aalingasaw ang amoy ng masama sa puso natin. Sa Ebanghelyo natin, ikinumpara ito sa punong kahoy.
na ang mabuting punong kahoy mamumunga rin ng mabuti. Samantala, yung masamang punong kahoy magiging masama rin ang magiging bunga. Kaya masusukat ang kabanalan sa bunga. Makikita sa ugali natin kinalaunan, makikita sa lumalabas sa bibig natin, makikita sa kilos natin kung tayo nga ay banal o hindi. Ang kabanalan, una, ay regalo ng Diyos sa atin. Sa pagtanggap natin sa Panginoon sa buhay natin, ang handog niya sa atin, kabanalan. Kaya sa isang banda, ang kabanalan ay grasya ng Diyos sa atin. Katulad ng nangyari kay San Pablo sa unang pagbasa natin, dati siyang masama dahil inuusig niya ang mga Kristiyano, pero nung tinanggap niya ang Panginoon, napalitan ng kabanalan yung dating pagiging makasalanan. Kaya yung kabanalan, una sa lahat, grasya ng Diyos. Bunga ng panalangin natin, bunga ng pagtanggap natin sa Kanya, lalo na pag natatanggap natin siya sa mga sakramento, bunga ng ating pagninilay ng Kanyang salita. Yung pakikinig natin ng salita ng Diyos at pagsasabuhay nito, ang bunga ay grasya ng kabanalan mula sa Diyos. Bagamat ang kabanalan ay grasya ng Diyos, pero sa kabilang banda, ito rin ay bunga ng pagpupunyagi natin. Wala sa atin ang ganap na banal. Tayo ay work in progress, sinasabi nga. Lahat tayo nasa proseso ng pagpapakabanal. Ang kabanalan pinag-aaralan. Kaya nga, sabi rin sa Ebanghelyo, makinig tayo palagi ng salita ng Diyos at basahin sa Biblia ang salita ng Diyos at pagnilayan. At importante na yung nababasa natin, napapakinggan, na pagninilayan na salita ng Diyos, isinasabuhay natin. Sinisikap nating isabuhay. Kasi ang kabanalan, pinag-aaralan. At sinasanay. Ang kabanalan, bunga rin ng pagsasanay natin ng kabanalan. Ang kabanalan, hindi lang din isang bagsakan lamang. Yung kabanalan, bunga ng training, bunga ng pagsasanay. Kaya araw-araw, nagsasanay tayong maging banal sa pamagitan ng pagsasanay natin ng magandang pag-uugali, mga magagandang katangian, at yung mga mabubuting pagkilos. Kaya nga, araw-araw, sinasanay natin yung sarili natin magpakabanal. Yung kasalanan, bunga rin ng kasanayan. Kaya tayo makasalanan kasi sinanay natin yung sarili natin sa mga gawaing makasalanan. Kaya nga para kontrahin yung nakasanayan nating kasalanan, magsanay tayo ng kabanalan. Kung dati sanay na sanay kang magsinungaling, magsimula kang magsanay na laging magsabi ng totoo. Kinalaunan, makakalimutan mo na yung pagsisinungaling. Kasi nasanay ka ng maging totoo. Nasanay ka ng maging honest. Nasanay ka na maging tapat. Kaya yung kabanalan, bunga ng pagsasanay natin. Pagka isinasabuhay at sinasanay natin ang kabanalan, yung pundasyon ng pananampalataya natin lumalalim. Ang sanay sa kabanalan at aral sa kabanalan, hindi ka agad-agad maitutumba
ng mga pagsubok ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, yung mga nakikinig ng kanyang salita at sinasabuhay, katulad ng mga nagtayo ng bahay na merong malalim na pundasyon. Kahit bumagyo, dumating ang baha, hindi siya matitinag. Samantala, yung nakikinig lang ng salita ng Diyos, di naman sinasabuhay, hindi sinasanay, sanay pa rin sa kasalanan at kasamaan, madaling matumba ng mga pagsubok ng buhay. Katulad niya, nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Kaya pag dumating ang mga bagyo ng buhay, kaagad-agad bumabagsak. Mga kapatid, itong hamon sa atin. Tayo'y magkaroon ng banal na kalooban. Hilingin natin sa Diyos, dagdagan niya ang ating kabanalan. Tayo naman, araw-araw, mas lalo tayong magpunyagi, mag-aral, magsanay ng kabanalan upang kinalaunan maging ganap na banal ang ating mga puso. Mamumunga ito ng mabuting gawa sa ikapapakinabang ng lahat ng mga tao sa paligid natin. Katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa ating Ama. Ating itugon, O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, lalo ang mga may mga pinagdaraanan sa buhay at mga may sakit. Itaas din natin sa Diyos ang mga intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, mag-aral nawa kami sa iyo ng kabanalan. Tulungan mo kaming magsanay ng pagpapakabanal. Nawa ang aming makasalanang puso, kinalaunan, ay maging ganap na banal sa tulong mo.
Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban, ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cipriano at San Cornelio ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigang ikay ipahayag kahit sila'y mamatay. Pagkat minarapat mong kanilang matularan, ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa anak mo, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni na San Cipriano at San Cornelio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon, sa ating tapat kailanman. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Diyos nating papurihan, paglingkuran nating kusa. Lumapit sa kanyang harap at umawit ng may tuwa. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon, sa ating tapat kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kaming pinaghaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano.
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at mamuhay sa kabanalan. Salamat Salamat sa sa Diyos.